May mga pusong pinagtagpo ng tadhana, hindi para sa romansa, kundi para buuin ang isang pamilyang sinira ng kasinungalingan. Ako po si Clara at maligayang pagbabalik sa kwentong puso. Halina't pakinggan natin ang isang kwentong magpapatunay na ang tunay na pamilya ay isinusuko ang lahat. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtalikod ay hindi mula sa kaaway, kundi mula sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Paano kung ang mga anak na inakala mong matagal nang wala ay buhay pala at inagaw mula sa iyo sa pinakatusong paraan? I want to liquidate the Tagaytay property. Ang boses ni Selena ay kasing lamig ng hangin na humahaplos sa mamahaling salamin ng kanilang conference room. Walang emosyon, walang bakas ng pag-aalinlangan. Para siyang isang CEO na nagdedesisyon sa isang non-performing asset. Napaangat ng tingin si Damian. Ang bigat ng tasa ng kape sa kanyang kamay ay biglang nawala. Tanging ang mga salita ng kanyang asawa ang umaling-aungaw sa loob ng silid. What did you say? The resort. Paglilinaw ni Selena. Inayos ang salansan ng mga dokumento sa harapan niya. It's been 3 years, Damian. It's a dead weight on our portfolio. It's time to be practical. Practical. Ang salitang yon ay tumama kay Damian na parang isang sampal. Practical. Paanong nagiging practical ang pagbura sa nag-iisang lugar kung saan huling tumawa ang kanyang mga anak? Selena, no. Umiling siya. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. That place? It's all we have left of them. Their memories are there. Huminto si Selena sa kanyang ginagawa. Tumingin siya kay Damian at sa isang saglit umasa si Damian na makikita niya ang dating asawa, ang babaeng minahal niya, ang ina ng kanyang mga anak. Pero ang mga matang sumalubong sa kanya ay mata ng isang estranghero. Malamig, puno ng pagkainip. Damian, it's been 3 years. Bawat salita ay mabagal, tila isang hatol na binibigkas. Kailangan na nating tanggapin. Napatigil ang paghinga ni Damian. Alam niya ang susunod na sasabihin nito, pero hindi niya kayang pigilan. Wala na sila. At doon, gumuho ang mundo ni Damian sa pangalawang pagkakataon. Ang boses ni Selena ay nagpatuloy sa pagsasalita tungkol sa mga abogado, sa mga papeles, sa market value, pero wala nang naririnig si Damian. Tila may isang ugong sa loob ng kanyang tainga. Ang mamahaling leather ng upuan na kanina lang ay komportable, ay parang nagyayelo ngayon sa kanyang likod. 3 taon. Ganoon lang ba yun kabilis para sa kanya? 3 taon ng paggising sa gabi na hinahanap ang yakap ng mga anak na hindi nababalik. 3 taon ng pagtingin sa mga laruan na hindi na muling gagalawin. Ang babaeng kaharap niya, ang parehong babaeng nangako sa kanya ng isang pamilya, ay siya ring babaeng walang awang binubura ang huling piraso nito. Hindi niya namalayan, ang kanang kamay niya ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang wristwatch. Ang salamin nito ay may maliit na lamat sa gilid, isang lamat na hindi niya kailanman ipinaayos. Regalo yon sa kanya ng kambal noong huling Father's Day bago ang sunog. Ang lamat na yon ay ang kanyang orasan. Doon huminto ang kanyang panahon. Tumayo siya. Ang mga binti niya ay parang hindi kanya. I have to go, sabi niya. Hindi na hinintay ang sagot ni Selena. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, palabas ng mundo ng salamin at bakal ng Bonifacio Global City, pakiramdam niya ay isa siyang multo. Isang lalaking nabubuhay sa nakaraan, habang ang asawa niya ay abala sa pagpaplano ng isang kinabukasan na para bang wala silang pinagsamahan. Sa kanyang tahimik na home office, umupo siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa kanyang laptop. Binuksan niya ang isang folder na matagal na niyang hindi tinitingnan. Mga litrato ni Nalia at Luna. Ang kanilang mga ngiti. Ang kanilang magkakamukhang mga mata na puno ng buhay. Isang patak ng luha ang tumulo mula sa kanyang mata, pumatak sa ibabaw ng kanyang kamay. Galit, lungkot,
pagkakasala. Lahat ng yon ay naguunahan sa kanyang dibdib. Bakit hindi siya naging mas mabuting ama? Bakit mas inuna niya ang trabaho? Bakit? Isang maliit na tunog mula sa laptop ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang email notification. Hindi niya sana papansinin, pero iba ang pakiramdam niya. Ginalaw niya ang mouse at nakita ang isang bagong mensahe sa kanyang inbox. Ang sender, anonymous. Ang subject, huwag kang maniwala sa lahat ng nakikita mo. Kumunot ang noo ni Damian. Spam, siguro. Pero may nag-udyok sa kanyang buksan ito. Walang nakasulat sa katawan ng email. Tanging isang attachment. Isang image file. Nag-alinlangan siya. Pero sa huli ay pinindot din niya. Dahan-dahan, nag-load ang larawan sa screen. Malabo sa simula. Isang bagay na kumikinang, nakapatong sa isang maruming tela. Isang screenshot mula sa isang online selling website. At habang unti-unting lumilinaw ang imahe, huminto sa pagtibok ang puso ni Damian. Iyon ay isang maliit na kwintas. Isang silver locket na may nakaukit na 2 bulaklak ng sampagita. Ang kwintas na siya mismo ang nagpadisenyo. Ang kwintas na isinuot niya sa leeg ni Leah noong huling beses na nakita niya itong buhay. Ang amoy ng basurang nasusunog at mamasamasang lupa ang sumalubong kay Damian pagbaba niya sa kanyang mamahaling sasakyan. Biglang-bigla, ang mundo ng BGC ay parang isang panaginip na lamang. Dito sa payatas, ang realidad ay may ibang bigat, may ibang kulay. Ang kanyang leather shoes ay agad lumubog sa putik. Hawak ang isang printout ng litrato ng kwintas. Naglakad siya sa makikitid na eskinita, sa pagitan ng mga bahay na gawa sa yero at pinagtagpi-tagping kahoy. Ang ingay ng mga truck sa di kalayuan ay parang ugong ng isang dambuhala. "Excuse me po," tanong niya sa isang babaeng naglalaba. "May alam po ba kayong nagbebenta ng ganitong kwintas?" Tiningnan lang siya ng babae mula ulo hanggang paa, puno ng pagdududa, bago umiling at nagpatuloy sa ginagawa. Ganoon ang naging sagot ng halos lahat. Mga tinging tila nagsasabing, isa lang siyang dayo na naliligaw. Isang taong hindi kabilang sa lugar na yon. Ngunit hindi sumuko si Damian. Ang imahe ng kwintas ang kanyang tanging pag-asa. At pagkatapos ng halos 1 oras na paglalakad, isang matandang lalaki na nag-aayos ng sirang gulong ang nagturo sa kanya. "Ah, oo. Parang nakita ko na yan. Subukan mo doon sa dulo, sa may malaking puno ng aratilis. May batang lalaki dyan. Si Kiko. Mahilig mag-ipon ng kung ano-ano yan." Halos takbuhin ni Damian ang direksyon na itinuro. Ang kanyang puso ay kumakarera. Isang halo ng pananabik at takot. At doon, sa ilalim ng puno, nakita niya sila. 2 batang babae. Magkamukha. Mas payat kaysa sa kanyang alaala. Ang buhok ay hindi kasing ayos. Ang mga damit ay halatang luma. Pero sila iyon, walang duda. Ang mga mata nila, ang kanyang mga anak. Huminto ang mundo ni Damian. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Naglalaro sila ng bato, tumatawa. At sa tabi nila, nakaupo ang isang batang lalaki. Mga 10 taong gulang siguro, matamang nagbabantay. Nakaharang ang kanyang maliit na katawan sa kambal. Tila isang pader na poprotekta sa kanila mula sa anumang panganib. Leah. Luna. Ang pangalan nila ay namutawi sa kanyang mga labi na parang isang panalangin. Isang bulong na dala ng hangin. Narinig siya ng batang lalaki. Mabilis itong napatayo. Ang kaninang kalmadong mukha ay napalitan ng pag-aalerto. "Anong kailangan mo, sir?" Ang boses ng bata ay may talim. Lumapit si Damian. Nanginginig ang mga tuhod. "Sila." Hindi niya matapos ang sasabihin. Itinuro niya ang kambal. "Mga anak ko sila." Nang makita si Damian na papalapit ang 2 bata, ay natigil sa paglalaro. Ang mga ngiti sa kanilang labi ay nawala. Napalitan ng takot. Mabilis silang tumakbo at nagtago sa likod ni Kiko.
Ang reaksyong yun ay isang suntok sa dibdib ni Damian. Ang sarili niyang mga anak ay takot sa kanya. "Umalis ka na," sabi ni Kiko. Idinipa ang mga braso para harangan ng kambal. "Isa ka lang sa mga turista na pumupunta dito para tingnan kami." "Hindi," umiling si Damian, desperado. "Hindi mo naintindihan. Ako ang ama nila." "Ama?" Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Kiko. Ang ama, hindi iniiwan ang mga anak niya sa gitna ng ulan. Nasaktan si Damian. Walang alamang bata sa nangyari. Pero bago pa siya makasagot, nakita niya ang isang maliit na kilos na lalong dumurog sa kanyang puso. Si Leah, ang isa sa kambal, ay may kinuhang maliit na candy mula sa kanyang bulsa. Hinati niya ito sa dalawa gamit ang kanyang maliliit na ngipin at iniabot ang kalahati kay Kiko. Tinanggap iyon ni Kiko at ginulo ang buhok ng bata. Isang kilos na puno ng pagmamahal at pagkalinga. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Damian. Para sa mga anak niya, ang pamilya ay ang batang lalaking ito. Hindi siya. Napansin ni Damian ang pagtingin ni Luna sa paligid. Tila may hinahanap. Bumulong si Kiko, sapat lang para marinig niya. "Huwag kang mag-alala. Wala dito yung tiya na nakakatakot." "Tiya? Sinong tiya?" Lalo lang nadagdagan ang mga tanong sa isip ni Damian. Dahil sa desperasyon, ginawa niya ang tanging alam niyang gawin. Ang paraan ng isang taong sanay na ang lahat ay nabibili ng pera. Dumukot siya sa kanyang wallet. Kinuha ang isang makapal na pligo ng tig-1,000 piso at inilahad ito kay Kiko. "Please," pagmamakaawa ni Damian. "Tanggapin mo to. Salamat sa pag-aalaga sa kanila. But I'll take care of them now." Tiningnan ni Kiko ang pera. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Damian. Ang mga mata ng bata ay puno ng galit at pang-insulto. Isang malakas na sampal ng kamay ang sumalubong sa alok ni Damian. Tinabig ni Kiko ang pera. Ang mga asul at lilang papel ay lumipad sa hangin, isa-isang bumagsak at dumungis sa mamasa-masang lupa ng payatas. Hindi nabibili ang pamilya. Ang putik ng payatas ay hindi pa natutuyo sa sapatos ni Damian, pero ang isip niya ay nagliliyab na sa determinasyon. Pagdating sa kanyang opisina, ang una niyang tinawagan ay ang kanyang abogado. "Attorney Romero, I found them. Buhay sila," sabi ni Damian. Ang boses ay mabilis. Ang bawat salita ay may bigat ng 3 taong paghihintay. "My daughters are alive. We need to act now. Kailangan natin silang makuha." "Calm down, Damian," sagot ng abogado sa kabilang linya. "This is huge. We need a proper plan. We need evidence." "I don't need a plan. I need my children," sigaw ni Damian. Ang frustration ay umaapaw. Pero huli na ang lahat. Habang sila ay nag-uusap, si Selena ay gumagawa na ng sarili niyang hakbang. Isang hakbang na hindi nila inaasahan. Isang hakbang na magbabago sa buong kwento. Sa isang 5-star hotel sa Makati, sa harap ng nagkikislapang mga kamera at nag-aabang na mga mikropono, mahinahong humarap si Selena sa media. Ang kanyang mukha ay mukha ng isang inang nagdusa. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa. Ang kanyang boses ay bahagyang basag. Sapat lang para maging kapani-paniwala. Sa loob po ng 3 taon, simula niya, wala pong araw na hindi ako umasa. Wala pong gabi na hindi ko sila ipinagdasal. Isang hikbi ang kanyang pinakawalan. Ang mga kamera ay nag-flash. At ngayon, dininig po ng Diyos ang aking mga panalangin. Tumingin siya sa mga kamera, isang matamis na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Ang aking mga anak, sina Leah at Luna, ay natagpuan na. Nagkagulo ang mga reporters. Sunod-sunod ang mga tanong. "Salamat po sa tulong ng mga awtoridad," patuloy ni Selena. "Nalaman po namin na sila ay napunta sa pangangalaga ng isang kawawang bata sa payatas matapos silang mawala sa amin." Bawat salita ay maingat na pinili. Hindi niya sinabing kinidnap.
Hindi niya sinabing ninakaw. Ginamit niya ang salitang nawala, na tila isang malungkot na aksidente. At sa isang iglap, siya ang naging biktima. Siya ang naging bayani sa sarili niyang kwento. Ang aking asawa, si Damian, pagpapatuloy niya at sa pagbanggit ng pangalan, isang bakas ng lungkot ang dumaan sa kanyang mukha. Alam niyo po, ang trahedyang ito ay isang malaking pagsubok sa kanyang katinuan. Ang kanyang pagkawala sa sarili ay umabot sa punto na kung minsan nakakakita siya ng mga bagay na hindi totoo. Gusto niyang angkinin ang mga batang kahawig ng aming mga anak. At bilang asawa, masakit man po, kailangan ko siyang unawain. Habang ang peking luha ni Selena ay umaagos sa HD screen ng TV sa opisina ni Damian, sa isang maliit na barong-barong sa payatas, si Kiko ay matiyagang nagpapakain ng mainit na lugaw kay Luna. Isa pa, Luna, malambing na sabi ni Kiko, para may lakas ka. Mawawala din yang sinat mo. Ang singaw mula sa lugaw ang tanging init sa kanilang munting sulok. Isang init na totoo at hindi kayang bilhin ng pera o bayaran ng kasinungalingan. Pabalik sa press conference, isang reporter mula sa isang maliit na online publication ang nagtaas ng kamay. Miss Rivas, may mga ulat po tungkol sa isang trust fund na nakapangalan sa kambal. Ano po ang status nito ngayon, ngayong natagpuan na sila? Sa isang saglit, nawala ang lungkot sa mga mata ni Selena. Napalitan ito ng isang kislap ng pagkagulat at inis. Bago pa siya makasagot, mabilis na sumingit ang kanyang publicist. Next question please. Let's focus on the children's safe return. Pero nakita ito ni Damian sa screen. Ang isang segundong pagbabago sa ekspresyon na yon. Ang isang segundong pagkatuklap ng maskara. Natapos ang press conference, nag-iwan ito ng isang malinaw na mensahe sa publiko. Si Selena ang mabuting ina, si Damian ang asawang nawawala sa isip, at si Kiko ang batang kailangang imbestigahan. Hindi pa man humuhupa ang ingay ng balita. Isang convoy ng mga sasakyan ang pumasok sa masisikip na daan ng payatas. Isang police mobile, isang van ng DSWD, at 2 van mula sa mga major TV network inalertuhan ng kampo ni Selena. Dumating sila na parang isang bagyo. Walang tanong-tanong. Dire-diretso ang kanilang marcha patungo sa puno ng aratilis kung saan si Kiko ay kinakantahan ng kambal para makatulog. Ang mga bata ay nagising sa sigawan at sa biglaang pagdami ng mga tao. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Ang kanilang mga ilaw ay sunod-sunod at nakakasilaw. Napayakap sa takot ang kambal kay Kiko. Sumama po kayo sa amin, iho, sabi ng isang social worker, habang ang mga pulis ay nakapalibot sa kanila. Humarang si Kiko. Itinago ang kambal sa kanyang likuran. Bakit po? Tanong niya. Ang kanyang maliit na boses ay nanginginig, ngunit puno ng tapang. Wala kaming ginagawang masama, pero ang kanyang mga salita ay nalunod sa ingay ng mga kamera, sa pag-uutos ng mga pulis at sa mga walang katapusang kislap ng liwanag. Ang mga ilaw ng kamera ay parang mga kidlat na walang tigil. Sa gitna ng lahat, si Kiko ay dinala sa gilid, sa tabi ng sasakyan ng pulis. Ang kambal ay umiiyak, mahigpit ang kapit sa laylayan ng kanyang damit. Iho, anong pangalan mo? Tanong ng isang pulis, sinusubukang maging mahinahon. Hindi sumagot si Kiko. Ang mga mata niya ay nakatutok lang kina Lia at Luna. Sinusubukang ipakita sa kanila na hindi niya sila iiwan. Sino ang nag-utos sa'yo na itago ang mga bata? Tanong ng isa pa. Mas matigas ang tono. Nanatiling tikom ang bibig ni Kiko. Para sa kanya, ang pagsasalita ay pagtataksil sa 2 batang nagtitiwala sa kanya. Bigla, isang malakas na boses ang pumunit sa tensyon. Sandali lang po. Si Aling Nita, ang may-ari ng karinderya na parang pangalawang ina na ni Kiko. Lumabas siya mula sa kanyang munting tindahan,
Hindi natatakot sa mga pulis o sa mga kamera. Sumunod sa kanya ang iba pang mga kapitbahay. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalala at pagtataka. Anong kasalanan ng batang yan? Sigaw ni Aling Nita. Itinuturo si Kiko. Ang batang yan ang sumalo sa mga batang inabandona. Siya ang nagpakain. Siya ang nag-alaga. Tapos siya pa ang kukunin ninyo? Ma'am, imbestigasyon lang po. Sabi ng social worker. Anong imbestigasyon? Sagot ng isang lalaking karpintero. Kitang-kita ng buong barangay na napulot lang ni Kiko ang mga yan. Dapat ang hinahanap ninyo yung tunay na ina na nagtapon sa kanila. Nagbuo sila ng isang pader. Isang pader na gawa sa mga ordinaryong tao, pinagbigkis ng pagmamalasakit para sa isang batang ulila na may puso na mas malaki pa sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, dumating si Damian. Parang humiwalay ang dagat ng mga tao nang makita ang kanyang sasakyan. Pero hindi ito para bigyan siya ng daan. Ito ay para palibutan siya. Bago pa man siya makalapit sa kanyang mga anak, sinalubong na siya ng mga mikropono at kamera. Sir Damian, totoo po bang you're suffering from a psychological condition? Is it true na nag-hallucinate po kayo simula noong namatay ang mga anak nyo? Bakit nyo po gustong kunin ang mga batang hindi nyo kaano-ano? Ang mga tanong ay parang mga batong ipinupukol sa kanya. Wala siyang marinig kundi ang mga akusasyon na ipinunla ni Selena. Mula sa di kalayuan, nakita niya ang kanyang mga anak na umiiyak sa takot at si Kiko na sinusubukang protektahan sila. Ngunit hindi siya makalapit. Siya ay isang ama na ilang metro na lang ang layo sa kanyang mga anak. Pero parang may isang pader na salamin sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa kasinungalingan. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa gitna ng daan. Ang kanyang sakit, ang kanyang pagluluksa ay ginagawang isang sirko para sa publiko. Napayuko siya, talunan at walang magawa. Sa gitna ng kaguluhan, isang kamay ang marahang humawak sa kanyang braso. Isang baso ng tubig ang iniabot sa kanya, si Aling Nita. Tumingin sa kanya ang matanda, ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hindi lahat ng kamera nagsasabi ng totoo. Bulong nito sa kanya. Ang simpleng salitang iyon, ang simpleng baso ng tubig na iyon, ay parang isang angkla sa gitna ng unos. Isang pulis na mas may edad ang lumapit para awatin ng media. Habang ginagawa niya iyon, pasimple siyang dumaan sa likod ni Damian. May mali sa kwento ng asawa mo. Mabilis na sabi ng pulis sa mahinang boses. Ipinasa nito ang isang maliit na calling card sa kamay ni Damian nang hindi napapansin ng iba. Tawagan mo ako. Ang social worker, na tila na pressure sa sitwasyon, ay nagtaas ng kanyang boses para marinig ng lahat. Dahil po sa komplikadong sitwasyon, anunsyo niya, at para na rin po sa kapakanan ng mga bata, pansamantala po silang dadalhin sa isang DSWD accredited shelter habang isinasagawa ang investigasyon. Isang hatol. Isang hatol na naghiwalay sa tatlong pusong magkakaugnay. Hindi! Sigaw ni Kiko, niyakap ng mahigpit ang kambal. Ang mga bata ay humagulgol. Ang kanilang maliliit na kamay ay kumapit sa damit ni Kiko na parang ayaw nang bumitaw. Kuya Kiko, huwag! Pero wala silang nagawa. Dahan-dahan, maingat ngunit may pinalidad. Kinuha ng mga social workers sina Lia at Luna. Hinawakan naman ng mga pulis si Kiko. Ang huling nakita ni Damian ay ang kanyang mga anak na pilit na isinasakay sa van. Ang kanilang mga muka ay basang-basa ng luha. Ang kanilang mga bibig ay sumisigaw ng iisang pangalan. Kuya Kiko, ang mga iyak na yon ay sumuot sa puso ni Damian. Mas matalim pa kaysa sa alinmang kutsilyo. Mas masakit pa kaysa sa 3 taon ng pagluluksa. Dahil noon, ang kalaban niya ay ang tadhana. Ngayon, ang kalaban niya ay mga taong may mukha at pangalan. Nakita niya ang marahas na pagsara ng pinto ng van. Isang puting pader na biglang itinayo sa pagitan niya
at ng kanyang mga anak. Walang bintana, walang daan pabalik. Narinig niya ang huling desperadong sigaw ni Kiko. Hindi na sigaw ng isang bata, kundi ungol ng isang taong inagawa ng lahat. Pilit itong kumakawala sa pagkakahawak ng pulis, ang mga matay nakatanaw sa papalayong van. Ang mga kamay ay nakaunat na, tila kaya pa nitong habulin ng bakal at gulong. Leah! Luna! Pero ang sasakyan ay tuluyan ng lumiko sa eskinita at naglaho. At nang mawala ito sa paningin, nawala rin ang lahat ng lakas sa katawan ng bata. Papaluhod ito sa putik. Ang mga balikat ay nanginginig sa pigil na pag-iyak ng isang taong pinangakuan ng mundo, pero binawian din kaagad. Nanatiling nakatayo si Damian sa gitna ng lahat, isang estatwa ng pagkatalo. Ang mga kamera ay patuloy pa rin sa pag-flash, walang pakundangan, kinukunan ang bawat anggulo ng kanyang kahihiyan at pagdurusa. Ngunit hindi na niya sila nakikita, hindi na niya sila naririnig. Ang mundo niya ay bumalik sa pagiging tahimik at walang kulay. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matigas na dulo ng calling card sa kanyang nanginginig na palad. Isang manipis na piraso ng karton. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Iyon na lang ang kanyang kakapitan. Ang pasilyo ng DSWD shelter ay malinis at tahimik. Masyadong malinis, masyadong tahimik. Ang amoy ng disinfectant ay pumalit sa amoy ng lupa at usok na nakasanayan ni Damian sa payatas. Sa isang play area na puno ng mga bagong laruan, natagpuan niya sina Leah at Luna. Nakaupo sila sa isang sulok, magkayakap. Hindi ginagalaw ang kahit ano. Sa loob ng 2 araw, ito ang naging routine ni Damian. Dadating siya, magdadala ng kung ano-anong bagay na sa tingin niya ay magpapasaya sa mga bata. Noong unang araw, isang dambuhalang teddy bear. Hindi nila ito pinansin. Noong pangalawang araw, isang remote-controlled na kotse. Tiningnan lang nila ito na parang isang kakaibang insekto bago muling yumuko. Ngayon, sa pangatlong araw, naupo si Damian sa isang maliit na upuan sa di kalayuan. Pakiramdam niya'y mas talunan pa siya kaysa noong una. Ang pera niya, ang kapangyarihan niya, lahat ay walang silbi sa loob ng mga pader na kulay puti. Anong gagawin ko? Tanong niya sa sarili. Pagkatapos ay naalala niya. Ang hinating candy, ang lugaw, ang mga simpleng bagay. May dala siyang isang supot ng prutas. Dahan-dahan, kumuha siya ng isang orange. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumawa ng anumang malaking kilos. Nagsimula lang siyang balatan ito. Ang amoy ng orange ay kumalat sa hangin. Narinig niya ang isang maliit na kaluskos. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Luna. Dahan-dahan itong tumayo. Humakbang siya palapit na parang isang mailap na hayop na sinusubukang alamin kung may panganib. Nagpatuloy lang si Damian sa pagbabala. Kalmado, mabagal. Nang matapos, kumuha siya ng isang segment ng orange. Hindi niya ito iniabot. Inilagay niya lang ito sa ibabaw ng maliit na lamesa sa pagitan nila. Isang tahimik na alok. Huminto si Luna sa tapat ng lamesa. Tiningnan niya ang orange. Pagkatapos, tumingin siya kay Damian. Mahaba. Matagal. Tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Si Damian ay hindi gumalaw. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Dahan-dahan, iniangat ni Luna ang kanyang maliit na kamay. Kinuha niya ang orange. Tinitigan niya ito saglit. Pagkatapos, isinubo niya. Sa sandaling iyon, sa loob ng tahimik na play area, isang maliit na sinag ng araw ang tumagos sa puso ni Damian. Hindi ito tagumpay. Hindi pa. Pero ito ay isang simula. Isang napakaliit, napakahalagang simula. Nang paalis na siya, may napansin si Damian. May isang babaeng tagapag-alaga, mas bata kaysa sa iba, na tila hindi mapakali. Ilang beses niya itong nahuling sumusulyap sa kanya. At kapag nagtatama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiiwas. Hindi niya ito pinansin ng husto. Inakalang dala lang iyon ng atensyon ng media sa kaso.
Naglalakad siya papunta sa kanyang sasakyan, dala ang maliit na sinag ng pag-asa. Pakiramdam niya, sa unang pagkakataon, na marahil ay may paraan. Marahil ay kaya niyang buuin muli ang nasira. Papabuksan na sana niya ang pinto ng kotse nang may isang anino sa gilid ng property ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang pamilyar na anino. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa likurang bahagi ng gusali kung saan may mataas na chain link fence na nakapalibot sa outdoor play yard. At doon, nakita niya ito. Nakatayo sa labas ng bakod si Kiko. Halatang tumakas mula sa kung saan para lang makarating doon. Sa tabi niya ay si Aling Nita, nagmamatyag sa paligid. Sa loob naman, sa play yard ay ang kambal. Patakbo silang lumapit sa bakod. Ang kanilang mga mukha ay sabik na sabik. Tila isang taong nauuhaw na nakakita ng tubig. Kuya Kiko! Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Ang mga daliri lang nila ang nag-usap. Inilapat ng kambal ang kanilang maliliit na palad sa mga butas ng bakod. Mula sa labas, ginawa rin yun ni Kiko. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo sa pagitan ng malamig na bakal, sinusubukang abutin ang init ng isa't isa. Nakatayo si Damian sa di kalayuan, isang tahimik na anino na nanonood. Ang maliit na pag-asa na naramdaman niya kanina dahil sa isang pirasong orange ay biglang nabalutan ng isang matinding kirot. Isang kirot na may kasamang pag-unawa. Naintindihan niya, ang koneksyon nila ay hindi masisira ng kahit anong pader. Ang tahanan para sa kanyang mga anak ay hindi isang lugar. Ito ay isang tao. At ang taong iyon ay si Kiko. Habang pinapanood niya ang tatlong bata na nag-uusap sa pamamagitan ng pabulong at ng mga daliring nagkakapit sa bakod, naramdaman ni Damian ang tunay na bigat ng kanyang misyon. Hindi lang niya kailangang bawiin ang kanyang mga anak mula sa isang sinungaling na ina. Kailangan niyang patunayan sa kanila na karapat-dapat siyang maging isang ama sa isang mundo kung saan meron na silang isang kuya na handang ibigay ang lahat. Nakita niya ang kaba sa mukha ni Aling Nita na palingalinga sa paligid, takot na baka may makakita sa kanila at isumbong sila. Ang dating Damian, ang CEO na sanay na laging nasusunod, ay marahil lalapit, igigiit ang kanyang karapatan at sisirain ang sandaling iyon. Ngunit ang Damian na nakatayo ngayon sa anino, na natutong magbalat ng orange sa katahimikan, ay iba na. Sa halip na lumapit, umatras pa siya ng bahagya, mas malalim sa anino ng isang malaking puno. Tinitiyak na hindi siya makikita. Mula doon, nagpatuloy siya sa pagbabantay. Hindi bilang isang ama na nag-eespiya, kundi bilang isang gwardiya na tinitiyak na walang sisira sa sagradong sandali ng tatlong bata. Nagtagpo ang kanilang mga mata ni Aling Nita. Nakita ng matanda ang gulat, pagkatapos ay takot. Inaasahan siguro nito na sisigaw si Damian, gagawa ng eksena. Sa halip, dahan-dahang katumango si Damian. Isang tango lang, isang tahimik na mensahe na tanging sila lang ang nakakaintindi. Nakita ko kayo. Ligtas kayo sa akin. Ituloy niyo lang. Nawala ang takot sa mukha ni Aling Nita. Napalitan ito ng pagtataka. At sa huli, ng isang bahagyang pagtango rin bilang pagkilala. Tumalikod si Damian at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na muling lumingon. Sapat na ang nakita niya. Binigyan niya sila ng regalong hindi mabibili ng pera. Ang regalo ng panahon, ang regalo ng espasyo. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, isinara niya ang pinto at huminga ng malalim. Ang maliit na pag-asa na dala ng isang pirasong orange kanina ay ganap nang nagbago. Hindi na ito isang pag-asa na para lang sa kanya. Ito ay pag-asa para sa kanilang lahat. Naintindihan na niya ngayon. Hindi niya kailangang talunin si Kiko. Hindi niya kailangang palitan ito. Ang kailangan niyang gawin ay ang buuin muli ang isang pamilya na may lugar para sa kanilang dalawa. At iyon, alam niya,
ang magiging pinakamahirap ngunit pinakamakabuluhang laban ng kanyang buong buhay. Ang pasilyo ng DSWD shelter ay malinis at tahimik. Masyadong malinis, masyadong tahimik. Ang amoy ng disinfectant ay pumalit sa amoy ng lupa at usok na nakasanayan ni Damian sa payatas. Sa isang play area na puno ng mga bagong laruan, natagpuan niya sina Lia at Luna. Nakaupo sila sa isang sulok, magkayakap, hindi ginagalawang kahit ano. Sa loob ng 2 araw, ito ang naging routine ni Damian. Dadating siya, magdadala ng kung ano-anong bagay na sa tingin niya ay magpapasaya sa mga bata. Noong unang araw, isang dambuhalang teddy bear. Hindi nila ito pinansin. Noong pangalawang araw, isang remote-controlled na kotse. Tiningnan lang nila ito na parang isang kakaibang insekto bago muling yumuko. Ngayon, sa pangatlong araw, naupo si Damian sa isang maliit na upuan sa di kalayuan. Pakiramdam niya'y mas talunan pa siya kaysa noong una. Ang pera niya, ang kapangyarihan niya, lahat ay walang silbi sa loob ng mga pader na kulay puti. Anong gagawin ko? Tanong niya sa sarili. Pagkatapos ay naalala niya. Ang hinating candy, ang lugaw, ang mga simpleng bagay. May dala siyang isang supot ng prutas. Dahan-dahan, kumuha siya ng isang orange. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumawa ng anumang malaking kilos. Nagsimula lang siyang balatan ito. Ang amoy ng orange ay kumalat sa hangin. Narinig niya ang isang maliit na kaluskos. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Luna. Dahan-dahan itong tumayo. Humakbang siya palapit, na parang isang mailap na hayop na sinusubukang alamin kung may panganib. Nagpatuloy lang si Damian sa pagbabalat. Kalmado, mabagal. Nang matapos, kumuha siya ng isang segment ng orange. Hindi niya ito iniabot. Inilagay niya lang ito sa ibabaw ng maliit na lamesa sa pagitan nila, isang tahimik na alok. Huminto si Luna sa tapat ng lamesa. Tiningnan niya ang orange. Pagkatapos, tumingin siya kay Damian. Mahaba, matagal. Tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Si Damian ay hindi gumalaw. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Dahan-dahan, iniangat ni Luna ang kanyang maliit na kamay. Kinuha niya ang orange. Tinitigan niya ito saglit. Pagkatapos, isinubo niya. Sa sandaling iyon, sa loob ng tahimik na play area, isang maliit na sinag ng araw ang tumagos sa puso ni Damian. Hindi ito tagumpay, hindi pa. Pero ito ay isang simula. Isang napakaliit, napakahalagang simula. Nang paalis na siya, may napansin si Damian. May isang babaeng tagapag-alaga, mas bata kaysa sa iba, na tila hindi mapakali. Ilang beses niya itong nahuling sumusulyap sa kanya at kapag nagtatama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiiwas. Hindi niya ito pinansin ng husto. Inakalang dala lang iyon ng atensyon ng media sa kaso. Naglalakad siya papunta sa kanyang sasakyan. Dala ang maliit na sinag ng pag-asa. Pakiramdam niya. Sa unang pagkakataon, naglalakad siya papunta sa kanyang sasakyan. Dala ang maliit na sinag ng pag-asa. Pakiramdam niya, sa unang pagkakataon, na marahil ay may paraan. Marahil ay kaya niyang buuin muli ang nasira. Papabuksan na sana niya ang pinto ng kotse nang may isang anino sa gilid ng property ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang pamilyar na anino. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa likurang bahagi ng gusali, kung saan may mataas na chain link fence na nakapalibot sa outdoor play yard. At doon, nakita niya ito. Nakatayo sa labas ng bakod si Kiko, halatang tumakas mula sa kung saan para lang makarating doon. Sa tabi niya ay si Aling Nita, nagmamatsyag sa paligid. Sa loob naman, sa play yard ay ang kambal. Patakbo silang lumapit sa bakod. Ang kanilang mga mukha ay sabik na sabik, tila isang taong nauuhaw na nakakakita ng tubig. Kuya Kiko, walang salitang namutawi sa pagitan nila. Ang mga daliri lang nila ang nag-usap. Inilapat ng kambal ang kanilang maliliit na palad
sa mga butas ng bakod. Mula sa labas, ginawa rin yon ni Kiko. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo sa pagitan ng malamig na bakal, sinusubukang abutin ang init ng isa't isa. Nakatayo si Damian sa di kalayuan, isang tahimik na anino na nanonood. Ang maliit na pag-asa na naramdaman niya kanina dahil sa isang pirasong orange ay biglang nabalutan ng isang matinding kirot. Isang kirot na may kasamang pag-unawa. Naintindihan niya, ang koneksyon nila ay hindi masisira ng kahit anong pader. Ang tahanan para sa kanyang mga anak ay hindi isang lugar. Ito ay isang tao. At ang taong iyon ay si Kiko. Habang pinapanood niya ang tatlong bata na nag-uusap sa pamamagitan ng pabulong at ng mga daliring nagkakapit sa bakod, naramdaman ni Damian ang tunay na bigat ng kanyang misyon. Hindi lang niya kailangang bawiin ang kanyang mga anak mula sa isang sinungaling na ina. Kailangan niyang patunayan sa kanila na karapat-dapat siyang maging isang ama sa isang mundo kung saan mayroon na silang isang kuya na handang ibigay ang lahat. At iyon, alam niya, ang magiging pinakamahirap ngunit pinakamakabuluhang laban ng kanyang buong buhay. Ang pasilyo ng DSWD shelter ay malinis at tahimik. Masyado malinis, masyado tahimik. Ang amoy ng disinfectant ay pumalit sa amoy ng lupa at usok na nakasanayan ni Damian sa payatas. Sa isang play area na puno ng mga bagong laruan, natagpuan niya sina Lia at Luna. Nakaupo sila sa isang sulok, magkayakap. Hindi ginagalaw ang kahit ano. Sa loob ng 2 araw, ito ang naging routine ni Damian. Dadating siya, magdadala ng kung ano-anong bagay na sa tingin niya ay magpapasaya sa mga bata. Noong unang araw, isang dambuhalang teddy bear, hindi nila ito pinansin. Noong pangalawang araw, isang remote-controlled na kotse. Tiningnan lang nila ito na parang isang kakaibang insekto bago muling yumuko. Ngayon, sa pangatlong araw, naupo si Damian sa isang maliit na upuan sa di kalayuan. Pakiramdam niya'y mas talunan pa siya kaysa noong una. Ang pera niya, ang kapangyarihan niya, lahat ay walang silbi sa loob ng mga pader na kulay puti. Anong gagawin ko? Tanong niya sa sarili. Pagkatapos ay naalala niya. Ang hinating candy, ang lugaw, ang mga simpleng bagay. May dala siyang isang supot ng prutas. Dahan-dahan, kumuha siya ng isang orange. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumawa ng anumang malaking kilos. Nagsimula lang siyang balatan ito. Ang amoy ng orange ay kumalat sa hangin. Narinig niya ang isang maliit na kaluskos. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Luna. Dahan-dahan itong tumayo. Humakbang siya palapit na parang isang mailap na hayop na sinusubukang alamin kung may panganib. Nagpatuloy lang si Damian sa pagbabalat. Kalmado, mabagal. Nang matapos, kumuha siya ng isang segment ng orange. Hindi niya ito iniabot. Inilagay niya lang ito sa ibabaw ng maliit na lamesa sa pagitan nila. Isang tahimik na alok. Huminto si Luna sa tapat ng lamesa. Tiningnan niya ang orange. Pagkatapos, tumingin siya kay Damian. Mahaba. Matagal. Tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Si Damian ay hindi gumalaw. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Dahan-dahan, iniangat ni Luna ang kanyang maliit na kamay. Kinuha niya ang orange. Tinitigan niya ito saglit. Pagkatapos, isinubo niya. Sa sandaling iyon, sa loob ng tahimik na play area, isang maliit na sinag ng araw ang tumagos sa puso ni Damian. Hindi ito tagumpay, hindi pa. Pero ito ay isang simula, isang napakaliit, napakahalagang simula. Nang paalis na siya, may napansin si Damian. May isang babaeng tagapag-alaga, mas bata kaysa sa iba, na tila hindi mapakali. Ilang beses niya itong nahuling sumusulyap sa kanya, at kapag nagtatama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiiwas. Hindi niya ito pinansin ng husto. Inakalang dala lang iyon ng atensyon ng media sa kaso. Naglalakad siya papunta sa kanyang sasakyan. Dala ang maliit na sinag ng pag-asa.
Pakiramdam niya, sa unang pagkakataon, na marahil ay may paraan. Marahil ay kaya niyang buuin muli ang nasira. Papabuksan na sana niya ang pinto ng kotse nang may isang anino sa gilid ng property ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang pamilyar na anino. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa likurang bahagi ng gusali kung saan may mataas na chain link fence na nakapalibot sa outdoor play yard. At doon, nakita niya ito. Nakatayo sa labas ng bakod si Kiko, halatang tumakas mula sa kung saan para lang makarating doon. Sa tabi niya ay si Aling Nita, nagmamatyag sa paligid. Sa loob naman, sa play yard ay ang kambal. Patakbo silang lumapit sa bakod. Ang kanilang mga mukha ay sabik na sabik, tila isang taong nauuhaw na nakakita ng tubig. Kuya Kiko, walang salitang namutawi sa pagitan nila. Ang mga daliri lang nila ang nag-usap. Inilapat ng kambal ang kanilang maliliit na palad sa mga butas ng bakod. Mula sa labas, ginawa rin yon ni Kiko. Ang kanilang mga kamay ay nagtagpo sa pagitan ng malamig na bakal, sinusubukang abutin ang init ng isa't isa. Nakatayo si Damian sa di kalayuan, isang tahimik na anino na nanonood. Ang maliit na pag-asa na naramdaman niya kanina dahil sa isang pirasong orange ay biglang nabalutan ng isang matinding kirot. Isang kirot na may kasamang pag-unawa. Naintindihan niya, ang koneksyon nila ay hindi masisira ng kahit anong pader. Ang tahanan para sa kanyang mga anak ay hindi isang lugar. Ito ay isang tao. At ang taong iyon ay si Kiko. Habang pinapanood niya ang tatlong bata na nag-uusap sa pamamagitan ng pabulong at ng mga daliring nagkakapit sa bakod, naramdaman ni Damian ang tunay na bigat ng kanyang misyon. Hindi lang niya kailangang bawiin ang kanyang mga anak mula sa isang sinungaling na ina. Kailangan niyang patunayan sa kanila na karapat-dapat siyang maging isang ama sa isang mundo kung saan mayroon na silang isang kuya na handang ibigay ang lahat. At iyon, alam niya, ang magiging pinakamahirap ngunit pinakamakabuluhang laban ng kanyang buong buhay. Ang pag-asang isinilang sa anino ng bakod ay naging determinasyon, kinaumagahan. Hindi na naghintay si Damian. Kinuha niya ang calling card na iniabot sa kanya ng pulis at tinawagan ito. Ang pangalan sa card, Espo 3 Ramon Valdez. Valdez, sabi ni Damian sa telepono. Kailangan ko ng tulong, hindi yung tulong na opisyal. Kailangan ko ng isang tao na magaling maghanap ng mga bagay na ayaw magpahanap. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. May kilala ako, sabi ni Valdez. Marco Reyes, private investigator. Magaling, pero hindi mura. Sasabihin ko sa kanyang hintayin ang tawag mo. Ganoon nga ang ginawa ni Damian. Si Marco Reyes ay isang lalaking walang paligoy-ligoy. Matapos ang isang oras na pag-uusap kung saan isinalaysay ni Damian ang lahat, meron na silang unang target. Helen Reyes, ang head nurse sa ospital kung saan nanganak si Ma'am Selena. Sabi ni Marco, ang boses ay kalmado at professional. Ayon sa records, bigla siyang nag-file ng early retirement isang linggo pagkatapos ng sunog sa Tagaytay. Walang sinabing dahilan. Simula noon, wala nang nakakaalam kung nasaan na siya. Isang nurse na biglang naglaho. Isang piraso ng puzzle, isang sinulid na kailangan nilang hilahin. Habang nag-uumpisa pa lang ang investigasyon ni Damian, ang makinarya ni Selena ay buong bilis ng umaandar. Isang hapon, habang abala si Damian sa pag-aaral ng mga lumang larawan ng kanyang mga anak, isang courier ang dumating sa kanyang bahay. Inabutan siya ng isang makapal na brown envelope. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang mga kamay. Mga legal na dokumento galing sa korte. Isang formal na petisyon mula kay Selena Rivas Mercado para sa sole and permanent custody ng 2 bata. At nakalakip doon, isang makapal na folder, mga medical records at psychiatric evaluations. Lahat ay peke. Lahat ay nagsasabing si Damian Mercado ay isang taong mentally unstable.
isang panganib sa mga bata. Pakiramdam ni Damian ay nasusukol siya. Gumagalaw si Selena sa isang mundo na pamilyar sa kanya. Ang mundo ng mga papeles, ng mga teknikalidad, ng mga batas na kayang baluktutin ng pera. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, may kumatok sa kanyang pinto. Si Aling Nita. May dala itong isang maliit na bayong. Pinabibigay ng apo ko, sabi ng matanda. Iniabot ang isang bagay na nakabalot sa dahon ng saging at sa ilalim noon may isang lukot-lukot na papel. Binuksan ito ni Damian, isang guhit bata, 2 stick figures na may mahabang buhok at sa tabi nito ay isang isda. Sa ilalim may nakasulat na salita sa hirap na pagsulat ng isang bata. Tuyo. Paborito daw yan ni Lia, sabi ni Aling Nita. Gusto daw ni Kiko na malaman mo para kung sakaling mabisita mo ulit sila, alam mo ang dadalhin. Napatingin si Damian sa gusot na papel. Isang guhit lang, isang salita lang. Pero para sa kanya, ito ang pinakamahalagang dokumento sa lahat. Isang tanda ng pagtitiwala mula sa batang lalaking dati puno ng galit sa kanyang mga mata. Isang mensahe na nagsasabing, sa kabila ng lahat, iisa lang ang kanilang kampo. Ang kampo ng mga batang nagmamahal sa tuyo. Tumunog ang kanyang telepono. Si Marco. May nalaman ako, sabi ng investigador. Si Helen Reyes ang nurse. 1 linggo pagkatapos ng sunog, binayaran niya ng buo, in cash, ang housing loan niya na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. 2 milyon? Cash. Ang sinulid ay may kasunod na. Marco, hanapin mo siya. Kahit sa ang lupalop pa ng Pilipinas. Utos ni Damian. Ang kanyang boses ay may bagong bigat, may bagong tapang. Ngunit pagkatapos ng tawag, muli niyang tiningnan ang mga papeles mula sa korte. Ang kanyang mga mata ay nahanap ang isang petsa, naka-highlight sa pula. Ang petsa ng unang pagdinig para sa kaso ng kustodya. Nanigas si Damian. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang petsa ay sa makalawa. 48 hours. 48 oras para labanan ang isang bundok ng kasinungalingan. At ang tanging armas niya ay ang kwento tungkol sa isang pirasong orange, isang guhit ng tuyo, at isang nurse na hindi pa nila nahahanap. Ang loob ng korte ay amoy lumang papel at malamig na kahoy. Ang bawat bulong ay umuulit. Ang bawat ubo ay parang isang putok ng baril sa mabigat na katahimikan. Para kay Damian, hindi ito isang silid ng katarungan. Isa itong entablado. At siya ang kontrabida sa isang dulang isinulat ni Selena. Nagsimula ang abogado ni Selena. Matalas, mabilis, professional. Isa-isang inilatag ang kanyang mga baraha. Unang baraha, ang video ng press conference. Si Selena, umiiyak, isang inang nagpapasalamat sa Diyos. Pangalawang baraha, ang pekeng medical records, ang mga salitang emotional distress, hallucinations, instability ay paulit-ulit na binanggit. Pangatlong baraha, isang concerned friend ni Selena, isang socialite na may perpektong makeup ang sumalang sa witness stand. I'm worried for Damian. Sabi nito na may pekeng pag-aalala. He's not the same man since the tragedy. Pakiramdam ni Damian ay unti-unti siyang nilulunod. Ang bawat salita ay isang batong itinatali sa kanyang mga paa. Tiningnan niya ang hukom, isang babaeng may matalas na mga mata sa likod ng makapal na salamin. Walang emosyon. Tanging ang batas ang kanyang tinitingnan. Mr. Mercado, sabi ng hukom, ang tingin ay bumaling sa kanya. Do you have anything to say in your defense? Tumingin sa kanya ang sarili niyang abogado. Bumulong ito. Stick to the facts, Damian. Just deny the allegations. Pero alam ni Damian na hindi siya mananalo sa laro ng facts. Ang katotohanan niya ay hindi nakasulat sa papel. Ito ay naramdaman. Tumayo siya. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Kinuha niya ang isang hiningang malalim. Your Honor. Simula niya.
Ang boses ay hindi kasing lakas ng sa abogado ni Selena. Hindi ko po kayang pabulaanan ang mga dokumentong yan. Hindi ako doktor. Hindi ako eksperto sa batas. Ang alam ko lang po, huminto siya saglit. Inalala ang mga araw na nagdaan. Ang alam ko lang po ay kung paano magbalat ng orange sa loob ng 3 oras nang walang nagsasalita. Dahil baka po sa amoy nito, sa wakas ay pansinin ka na ng anak mong takot sa'yo. Nagpatuloy siya. Ang alam ko lang po ay ang itsura ng isang pirasong tuyo na iginuhit sa isang gusot na papel. At para sa akin, mas mahalaga pa po yun kaysa sa kahit anong kontrata na napirmahan ko sa buong buhay ko. Hindi siya tumitingin sa hukom. Hindi siya tumitingin kay Selena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang punto sa malayo. Tila kinakausap niya ang kanyang sarili. Inilalabas ang lahat ng sakit at pag-asang naipon sa kanyang dibdib. Sinasabi po nila na wala ako sa tamang pag-iisip. Siguro po ay totoo. Dahil ang isang taong nasa tamang pag-iisip ay marahil sumuko na, pero ang isang ama ay hindi sumusuko. Sa pag-angat niya ng kanyang tingin, napadako ito sa pinakalikurang bahagi ng silid. Doon, sa isang sulok, nakaupo si Kiko katabi si Aling Nita. Nakatitig ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso. Sinusuri ang bawat salita. At sa pagtatapos ng kanyang sinabi, nakita ito ni Damian. Isang bahagyang pagtango mula sa bata. Halos hindi mahahalata, pero sapat na. Isang pagkilala, isang pag-unawa. Iyon ang tanging hatol na mahalaga para sa kanya. Umupo si Damian. Tapos na. Matapos ang ilang sandali ng deliberasyon, nagsalita ang hukom. Given the conflicting testimonies and the sensitive nature of this case, the court will need more time. Sabi nito sa isang formal na tono. For now, the children will remain under the custody of DSWD. Nakahinga ng maluwag si Damian, isang maliit na panalo. However, pagpapatuloy ng hukom, to assess the mother's relationship with the children, Ms. Rivas Mercado is granted supervised visitation rights, effective immediately. Ang mga salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Damian. Napatingin siya kay Selena. Isang ngingiti, isang maliit, halos hindi mahahalata. Ngunit puno ng tagumpay ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ang nangiting iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Sinasabi nitong, nanalo ako. Nakapasok ako. Paglabas nila ng korte, talunan ang pakiramdam ni Damian. Oo, hindi nakuha ni Selena ang mga bata. Pero nabuksan para sa kanya ang isang pinto. Isang pinto na alam ni Damian ay gagawan niya ng paraan para sirain. Habang naglalakad siya sa pasilyo, isang anino ang humarang sa kanya. Si SPO3 Valdez, ang pulis na nagbigay sa kanya ng card. Hindi ito naka-uniforme. Nakita ko ang nangyari sa loob, sabi nito sa mahinang boses. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Tumingin sa kanya si Damian. Paano? Paano ako lalaban sa mga kasinungalingan niya? Sumandal sa pader si Valdez, tila may tinitimbang na sasabihin. Sa huli, nagsalita ito. May mali sa kwento ng apoy sa Tagaytay. May mali sa kwento ng apoy sa Tagaytay. Ang mga salitang yon ay tumagos sa ingay ng pasilyo. Huminto si Damian. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Valdez. Sinusubukang basahin kung ano ang nasa likod ng mga yon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Damian. Lumingon-lingon si Valdez sa paligid bago muling magsalita. Mas mahina pa kaysa kanina. Isa ako sa mga unang rumesponde sa sunog na yon, bago pa dumating ang malalaking team. Ang opisyal na report, faulty electrical wiring, case closed. Pero, pag-uudyok ni Damian, nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Pero may isang bagay na hindi ko makalimutan. Pagpapatuloy ni Valdez. Ang amoy, hindi amoy ng ordinaryong sunog sa bahay. May naamoy akong kemikal.
Parang lighter fluid. Mabilis kumalat ang apoy. Masyadong mabilis para sa isang simpleng short circuit. Nanlamig si Damian. Ang sunog. Ang pinagmulan ng lahat ng kanyang bangungot. Hindi ito isang aksidente? Bakit? Bakit hindi mo ito sinabi noon? Nanginginig na tanong ni Damian. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Valdez. Sinubukan ko. Pero ang kaso ay mabilis na isinara. May mga matataas na nagsabi na huwag nang palakihin. Alam mo na ang sistema, Mr. Mercado. Minsan, mas madaling maniwala sa simpleng kwento. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa isip ni Damian. Ang pagmamadali ni Selena na ibenta ang Tagaytay property. Ang biglaang pagkawala ng nurse. Ang apoy na hindi aksidente. Hindi lang ito isang kwento ng pag-abandona sa mga anak. Ito ay mas malalim, mas madilim, mas kalkulado. Tiningnan niya si Valdez. Salamat, sabi niya. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa laban. Ngunit habang naglalakad siya palayo, ang ngiti ng tagumpay ni Selena ang bumalik sa kanyang alaala. Supervised visitation rights. Ngayon, si Selena ay may access na sa mga bata. At si Selena ay hindi na lang isang ina na nangungulila. Siya ay isang taong may kakayahang magsunog ng isang buong gusali para itago ang kanyang mga sikreto. Ang kanyang mga anak ay hindi lang nawawala. Sila ay nasa panganib. At ang panganib na yon ay may susi na para makalapit sa kanila. Ang mga salita ni Valdez ay naging apoy na nagpaalab sa determinasyon ni Damian. Hindi na ito usapin ng kustodya lamang. Usapin na ito ng isang posibleng krimen. Kasama si Marco, binalikan nila ang opisyal na report ng sunog sa Tagaytay. At doon, sa pahina 4, sa isang appendix na puno ng mga teknikal na detalye, nakita nila ito. Isang maliit na tala na tila walang kwenta noon, ngunit ngayon ay sumisigaw ng katotohanan. Unidentified remains found. Estimated age 4 to 5 years old. Single victim. Isang biktima, hindi dalawa. Hindi sila namatay sa sunog. Bulong ni Damian. Ang kanyang boses ay puno ng pangingilabot. Isa lang ang nawala nung gabing iyon, pero nasaan ang isa pa? Ang tanong na yon ang nagtulak sa kanila na hanapin si Helen Reyes, ang head nurse, ng buong puwersa. Makalipas ang 2 araw ng walang tulog na paghahanap, tumawag si Marco. Nasa isang maliit na probinsya sa Quezon, boss, sabi ng investigador. Simple lang ang buhay, maliit na bungalow, parang gustong magtago sa mundo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Damian. Ang bahay ni Helen ay nasa dulo ng isang maalikabok na daan, napapaligiran ng mga puno ng niyog. Kumatok si Damian sa pintong gawa sa kahoy. Isang babaeng nasa mga 50 anyos na may mga guhit ng pag-aalala sa mukha ang nagbukas. Nang makita niya si Damian, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Gulat. Pagkatapos, takot. Wala akong alam sa sinasabi mo, agad niyang sabi. Sinusubukang isara ang pinto. Ngunit pinigilan ito ni Damian gamit ang kanyang kamay. Hindi marahas, ngunit may bigat. Helen, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Hindi ako naparito para manakit. Naparito ako para sa katotohanan. Umalis ka na. Tatawag ako ng pulis. Nanginginig na sabi ni Helen. Sa halip na sumagot, dahan-dahang kinuha ni Damian ang kanyang cellphone. Ipinakita niya rito ang isang litrato. Isang litratong kuha niya ilang araw lang ang nakalipas sa DSWD shelter. Sina Lia at Luna magkayakap sa isang sulok. Napatigil si Helen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Ang mga batang nasa litrato ay hindi na mga pangalan lang sa isang madilim na sikreto. Sila ay totoo. Sila ay buhay. At doon, sa harap ng pintuan ng kanyang munting bahay, bumigay si Helen. Bumuhos ang mga luhang matagal na niyang itinatago.
Patawarin niyo ako. Hikbi niya, patawarin niyo ako. Iginiya siya ni Damian sa loob, sa isang maliit na sala na amoy luma na. Doon, sa pagitan ng mga hagulgol, dahan-dahang lumabas ang nakakakilabot na katotohanan. Si Ma'am Selena, binayaran niya ako. Simula ni Helen. Malaki ang utang namin noon. May sakit ang asawa ko. Sabi niya, gusto niya lang mawala ang mga bata. Hindi niya sinabing papatayin. Ano ang nangyari sa Tagaytay? Tanong ni Damian. Ang bawat salita ay parang bubog sa kanyang lalamunan. Isang bata lang ang kinuha ko mula sa kwarto nila. Si Leah, pag-amin ni Helen. Habang abala ang lahat, may inutusan si Ma'am Selena na lumikha ng aksidente. Isang maliit na sunog lang daw sana para magkagulo, para walang makapansin sa pagkawala ng bata. Pero nasaan si Luna? Noon pa man, wala na si Luna sa resort. Sagot ni Helen na lalong ikinagulat ni Damian. Ilang araw, bago ang sunog, dinala na siya ni Ma'am Selena sa isang maliit at malayong ampunan. Ang plano talaga ay paghiwalayin sila. Ang sunog ay isang diversion, isang madugong palabas para itago ang pagkawala ni Leah. Ang namatay sa sunog ay isang kawawang anak ng isang staff na hindi sinasadyang nakatulog sa isa sa mga bakanting guest room. Pagkatapos, pagkalipas ng isang taon, patuloy ni Helen, binawi ni Ma'am Selena si Luna mula sa ampunan at pinakuha niya sa akin si Leah kung saan ko siya itinago. At siya na ang nag-iwan sa kanila sa payatas para kapag natagpuan sila, pareho silang mukhang inabandona. Ang bawat detalye ay isang saksak sa puso ni Damian. Isang plano na napakatuso, napakalamig, napakawalang kaluluwa. Humagulgol si Helen. May kinuha siya mula sa isang lumang baul, isang maliit na piraso ng tela, isang lampin. Naiwan po ito ni Leah noong gabing kinuha ko siya. Sabi niya, iniabot ito kay Damian. Itinago ko po bilang paalala sa kasalanan ko. Hinawakan ni Damian ang lampin, ang tanging pisikal na ebidensya na meron siya. May kasabwat ba siya? Tanong ni Damian. Ang boses ay halos pabulong na. Hindi niya kayang gawin to mag-isa. Umiling si Helen, ang mga matay puno ng takot. Hindi ko po alam kung sino. Ang alam ko lang, may isang makapangyarihang lalaki na tumulong sa kanya para ayusin ang lahat, para linisin ang gulo. Isang makapangyarihang lalaki, isang bagong multo sa dilim. Nagpaalam si Damian. Ang kanyang isip ay gulong-gulo, ngunit malinaw na ang kanyang landas. Nasa kanya na ang katotohanan. Kailangan na lang niya itong dalhin sa liwanag. Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan palayo sa maliit na bungalow, palayo sa probinsya, pabalik sa syudad, sinulyapan niya ang kanyang rearview mirror. May isang itim na kotse, walang plaka, ilang sasakyan lang ang layo sa likuran niya. Nang lumiko siya sa isang kanto, sumunod ito. Nang bumilis siya, bumilis din ito. Nanlamig ang buong katawan ni Damian. Nalaman ni Selena na natagpuan na niya ang katotohanan. Ang laro ay hindi na sa korte, ang laban ay nasa daan na, at siya ay mag-isa. Ang takot ay isang malamig na kamay na humigpit sa batok ni Damian. Bawat sulyap niya sa rearview mirror ay nagpapatunay sa katotohanan. Hindi siya nag-iisa. Ang itim na kotse ay parang isang anino na nakadikit sa kanya. Hindi bumibitaw. Sinubukan niyang maging kalmado. Mag-isip. Hindi siya isang action star. Isa siyang negosyante. Ang kanyang sandata ay ang kanyang utak, hindi ang kanyang manibela. Bigla niyang kinabig ang sasakyan pakanan. Sa isang masikip na daan, papasok sa palengke ng bayan. Umalingaw-ngaw ang mga busina. Ang mga tao ay nagulat. Pero wala siyang pakialam. Dito, sa kaguluhan, sa siksikan, may pag-asa siyang mawala. Sumiksik siya sa pagitan ng mga tricycle at mga naglalako. Narinig niya ang galit na sigaw ng mga driver sa likuran niya at sa isang saglit,
Nawala sa paningin niya ang itim na kotse. Paglagpas niya sa palengke, tinahak niya ang isang serye ng maliliit na eskinita hanggang sa makarating siya sa highway. Tiningnan niya ulit ang salamin. Wala na ito. Nakahinga siya ng maluwag, pero panandalian lang. Ang pawis sa kanyang noo ay malamig. At isang mas nakakatakot na realisasyon ang biglang tumama sa kanya. Bakit siya hinahabol? Para takutin? Para patahimikin? Para abalahin? Isang diversion, katulad ng sunog sa Tagaytay. Habang ang atensyon ay nasa kanya, ang tunay na krimen ay nangyayari sa ibang lugar. Ang mga bata, bulong niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at halos ibato ito sa galit nang makitang wala siyang signal sa lugar na yon. Pabilis ng pabilis ang kanyang pagpapatakbo pabalik sa Maynila. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat kilometro ay parang isang milya. Sa DS Body Shelter, ginamit ni Selena ang kanyang supervised visitation rights. Pumasok siya na may dalang mga mamahaling manika at isang ngangiting kasing tamis ng lason. Ang social worker na nakabantay ay hindi naghinala. Pwede po ba kaming maglaro sa labas? Sa garden? Malambing na tanong ni Selena. Para naman makalanghap ng sariwang hangin ang mga bata. Pumayag ang social worker. Sa garden, habang naglalaro, sinadya ni Selena na matapunan ng juice ang damit ng social worker. "Oh my God, I'm so sorry," sabi niya, puno ng pagkukunwari. "Sige na, pumasok ka na sa loob at magpunas. I'll watch them. I promise." Nang makapasok ang social worker na wala ang nangiti sa mukha ni Selena, humarap siya sa kakambal. "Halika na," sabi niya. Ang boses ay hindi na malambing. Mayroon na itong tigas. "Aalis na tayo." Umiling si Leah. "Ayaw po namin," sabi nito. Ang boses ay nanginginig. "Wala kayong pagpipilian," sabi ni Selena. Hinawakan ng mahigpit ang braso ng dalawang bata. "Ako ang nanay niyo. Sa akin kayo sasama." Ang pekeng lambing ay napalitan ng panggigigil. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat ni Leah. "Nasasaktan po ako," umiiyak na sabi ng bata. "Tumigil ka." Saway ni Selena, hinihila sila papunta sa isang gate sa likuran kung saan walang gaanong nagdaraan. Doon, may isang itim na kotse na nag-aabang. Ang parehong kotse na humabol kay Damian. Biglang naalala ni Leah ang sinabi sa kanya ni Kiko noong minsang may isang lasing na nagtangkang lumapit sa kanila sa payatas. "Kung may masamang humawak sa'yo, huwag kang matakot. Kagatin mo. Sumigaw ka." Sa desperasyon, ginawa niya iyon. Ibinuka niya ang kanyang maliit na bibig at buong lakas na kinagat ang kamay ni Selena. "Aray!" Napasigaw si Selena sa sakit. Napabitaw sa bata. Iyon na ang pagkakataon. Sumigaw ang kambal. "Tulong! Tulong!" Pero bago pa may makarinig, ang pinto ng itim na kotse ay bumukas. Isang lalaki ang lumabas para tulungan si Selena. Mukhang katapusan na ng lahat. Ngunit mula sa kung saan, isang anino ang dumaan ng mabilis. Isang maliit na anino na puno ng galit. Si Kiko. Nakarating siya doon dahil sa isang text mula sa batang caretaker sa shelter, ang parehong babae na laging sumusulyap kay Damian. Nagduda ito sa kilos ni Selena at sinabihan si Kiko. Walang pag-aalinlangan. Sumugod si Kiko sa pagitan ni Selena at ng kambal. Idinipa niya ang kanyang mga braso tulad ng ginawa niya noong unang araw sa payatas. Ang kanyang maliit na katawan ay naging isang pader. "Hindi mo sila makukuha." Sigaw ni Menia. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, nakatingin ng diretso sa babaeng sumira sa kanilang mga buhay. Isang mapanganib na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang hardin ng shelter ay naging isang arena. Sa isang panig, isang babaeng puno ng galit at desperasyon. Sa kabilang panig, isang batang lalaking ang tanging sandata ay ang kanyang tapang.
Sino ka para humarang sa akin? Dumagundong ang boses ni Selena. Ang bawat salita ay may kasamang lason. Basura. Sinubukan niyang itulak si Kiko pero hindi ito natinag. Nakakapit ang mga paa nito sa lupa na parang mga ugat ng isang matandang puno. Umalis ka sa daan. Sigaw ng lalaking kasama ni Selena at akmang hahawakan si Kiko. Ngunit ang mga sigaw ng kambal ay sa wakas narinig na. Lumabas ang mga social worker at gwardiya ng shelter. Gulat na gulat sa kanilang nakikita. Nagsimula ang kaguluhan. Itinago ng isang social worker ang kambal sa kanyang likuran. Hinarang ng gwardiya ang lalaking kasama ni Selena. Sa gitna ng sigawan at pagtutulakan, narinig ang isang tunog na mas malakas pa sa lahat. Isang tunog na pumutol sa lahat ng ingay. Ang tunog ng sirena ng pulis, papalapit, pabilis. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Napatingin siya sa gate. Ang itim na kotse na dapat ay sasakyan niya papalayo ay mabilis na humarurot at tumakas. Naiwan siya. Mag-isa. Kasabay ng paghinto ng police mobile sa tapat ng gate, dumating ang sasakyan ni Damian. Ang mga gulong ay umikit sa alikabok. Lumabas siya, kasama si SPO3 Valdez at 2 pang unipormadong pulis. Nang makita ni Selena si Damian, ang lahat ng pagkukunwari, ang lahat ng kontrol ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng alon. Ikaw! Sigaw niya. Itinuturo si Damian. Ang kanyang muka ay nabaluktot sa galit. Kasalanan mo to. Kung hindi ka nanggulo, tahimik na sana ang lahat. Tama na, Selena. Mahinahon, ngunit may bigat na, sabi ni Damian. Pero hindi na siya nakikinig. Tuluyan na siyang nawala sa sarili. Anong alam mo sa pag-aalaga? Wala kang ginawa kundi magtrabaho. Ako ang naghirap. At ang mga batang yan. Tumingin siya sa kambal na may pagkasuklam. Pabigat lang sila sa mga pangarap ko. Lahat ay napatigil. Ang mga social worker, ang mga pulis, maging ang mga kapitbahay na nagsimula ng mag-usisa ay natahimik. Ang buong eksena, ang kanyang pagwawala, ang kanyang masasamang salita, ay malinaw na nakukunan ng CCTV camera sa itaas ng gate. Ang kanyang tunay na kulay ay isinisiwalat sa harap ng maraming saksi. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis para pusasan siya. Hindi na siya nanlaban. Tila naubos na ang lahat ng lakas niya. Ang tanging natira ay ang walang laman na galit. Sa katahimikan na naiwan, dahan-dahang lumapit si Damian sa kanyang mga anak. Umiiyak pa rin sila. Nanginginig sa takot. Hindi niya sila pinilit. Hindi niya sila hinawakan. Lumuhod lang siya sa harap nila para maging kapantay nila. Okay na. Bulong niya. Ligtas na kayo. Tumingin sa kanya ang kambal. Ang kanilang mga mata ay puno pa rin ng pag-aalinlangan. Ngunit sa ilalim niyon, mayroon ng bago. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Damian dati. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Dahan-dahan, iniangat ni Luna ang kanyang nanginginig na kamay. Inabot niya ito. Hindi kay Kiko. Hindi sa social worker. Inabot niya ito kay Damian. Nang maramdaman ni Damian ang pagdampi ng maliliit na daliri ng kanyang anak sa kanyang palad. Isang emosyon na mas malakas pa sa galit, mas malalim pa sa lungkot, ang bumuhos sa kanyang puso. Ito ay pag-asa. Isang pag-asa na naging totoo. Hinawakan niya ang kamay ni Luna. Dahan-dahan na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. At sa kilos na yon, tila may isang pader na salamin na tuluyang nabasag sa pagitan nila. Habang isinasakay si Selena sa police mobile, hinarap niya si Damian sa huling pagkakataon. Ang pagwawala ay nawala na, napalitan ng isang malamig at mapanganib na kalma. Akala mo tapos na. Ang kanyang boses ay isang bulong na may kasamang banta. Hindi mo alam ang lahat. Isinara ang pinto ng sasakyan at ang kanyang mga salita ay naiwang nakalutang sa hangin, isang anino na nagbabadyang magbalik.
Ngunit hindi na ito pinansin ni Damian. Ang kanyang buong atensyon ay nasa 3 bata sa kanyang harapan. Si Luna na nakahawak sa kanyang kamay. Si Leah na unti-unting lumalapit. At si Kiko na tahimik na nakatayo sa gilid. Ang kanyang misyon ay tapos na. Ang kanyang mga balikat ay tila gumaan na. Nilapitan ni Damian si Kiko. Lumuhod siya para maging kapantay rin nito. Walang sinabi si Damian. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang magagawa niya. Niyakap niya ang bata. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ibinuhos sa yakap na yon ang lahat ng pasasalamat, lahat ng paghanga, lahat ng utang na loob na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Kiko sa simula. Gulat sa hindi inaasahang kilos. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman ni Damian ang pag-relax ng bata sa kanyang mga bisig. At ang 2 maliliit na kamay nito ay dahan-dahang gumanti ng yakap. Sa gitna ng kaguluhan, sa harap ng mga pulis at ng mga kamera na ngayon ay tahimik na. Isang bagong pamilya ang nagsisimulang mabuo. Hindi ito perpekto. Ito ay may mga sugat. Ito ay isinilang mula sa kasinungalingan at sakit. Ngunit ito ay totoo. At habang nakayakap siya sa 2 bata, ang isa ay anak niya sa dugo, ang isa ay anak niya sa puso. Alam ni Damian na kahit ano pa ang ibato sa kanila ng mundo, kahit ano pang madilim na sikreto ang dala ng banta ni Selena, haharapin nila ito ng magkakasama. Ang laban para sa katotohanan ay tapos na, ngunit ang laban para sa paghilom ay ngayon pa lang magsisimula. Ang huling pagdinig ay hindi na isang laban, isa na itong paglalahad ng katotohanan. Pumasok si Selena sa korte na parang isang multo. Wala na ang mamahaling damit, ang perpektong ayos, ang kanyang mukha ay walang kulay, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi na siya si Selena Rivas Mercado, the powerful socialite. Isa na lang siyang akusado. Ang unang tumayo sa witness stand ay si Helen Reyes. Nanginginig ang boses, ngunit buo ang loob. Isinalaysay niya ang lahat, ang bayad, ang pagplano, ang sunog, ang paghihiwalay sa kambal. Ang bawat salita niya ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Selena. Sumunod na ipinalabas ang CCTV footage mula sa DSWD shelter. Ang buong korte ay tahimik na pinanood ang pagwawala ni Selena sa malaking screen. Ang kanyang mga sigaw, ang kanyang pag-amin na pabigat lang ang mga bata, ay umaling-ongaw sa loob ng silid. Ang mga reporter na dati humahanga sa kanya ay abala na ngayon sa pagtipa sa kanilang mga laptop. Bumubuo ng mga headline. Ang halimaw na ina. Ang kasinungalingan sa likod ng mga luha. Ang huling ebidensya ay ang pinakamalamig sa lahat. Ang mga bank records. Ang trail ng pera mula sa trust fund ng mga bata papunta sa isang network ng mga peking kumpanya at pabalik sa mga personal na account ni Selena. Walang duda. Walang lusot. Hindi na tumingin si Selena sa hukom. Hindi na siya tumingin sa mga kamera. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig, na para bang doon niya gustong magtago mula sa kahihiyang nilikha niya para sa kanyang sarili. Ang hiya. Ito na ang pinakamatinding parusa. Nang basahin ng hukom ang hatol, guilty sa lahat ng kaso mula kidnapping at fraud hanggang sa child endangerment, walang naging reaksyon si Selena. Para siyang isang manikang basag. Sa gitna ng lahat, sa isang upuan sa gilid, tahimik na nakaupo ang pamilyang winasak at binuo ng lahat ng ito. Si Damian, sa kanyang kaliwa, si Leah, sa kanyang kanan, si Luna, at sa pagitan nilang mag-ama, nakaupo si Kiko. Habang binabasa ang hatol, naramdaman ni Kiko ang isang kamay na marahang dumapos sa kanyang balikat. Tumingala siya. Si Damian, hindi ito nagsasalita. Nakatingin ito sa hukom. Ngunit ang kamay sa kanyang balikat ay nagsasabi ng lahat, kasama ka namin. Bahagi ka nito. Salamat.
Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng kanilang abogado at ni Aling Nita na may luha sa mga mata. Sir Damian, sabi ni Attorney Romero, may isang bagay pa pala. Nalaman na namin kung sino ang nagpadala ng unang email. Sino? Tanong ni Damian. Ang dati niyang executive assistant. Tinanggal ni Selena ng walang dahilan. Mayroon pala siyang kopya ng mga dokumento ng kwintas. Hindi niya alam ang buong kwento, pero alam niyang may mali. Ito na raw ang paraan niya para makakuha ng hustisya. Tumango si Damian, isang maliit na kabutihan sa gitna ng malaking kasamaan. Nang humupa na ang mga tao at sila na lang ang naiwan sa tahimik na pasilyo, si Damian, ang kambal, si Kiko, si Aling Nita, at ang abogado. Humarap si Damian sa bata. Tiningnan niya si Kiko, ang batang lalaking humarap sa ulan, sa gutom, at sa isang babaeng masama para sa kanyang mga anak. Ang batang nagturo sa kanya kung paano maging isang ama muli. Kiko, sabi ni Damian. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit puno ng lambing. Napatingin ang lahat sa kanya. Gusto mo bang maging kapatid nila? Officially? Makalipas ang ilang buwan, ang ingay ng korte at ang kislap ng mga kamera ay naging isang malayong alaala na lamang. Ang mansyon sa BGC na puno ng multo ng nakaraan ay ipinagbili na ni Damian. Ang logistics empire na binuo niya ay ipinasa na niya sa kanyang pinagkakatiwalaang board. Ang buhay niya ngayon ay nasa isang mas simple, mas maliit na bahay sa labas ng syudad. Isang bahay na may hardin. At sa hardin na yon, sa ilalim ng sikat ng araw, isang bagong pamilya ang natututong mamuhay. Hindi ganyan, Papa, sabi ni Kiko, bahagyang tumatawa. Pinapanood niya si Damian na hirap magtanim ng isang maliit na puno ng kalamansi. Ang dating CEO na kayang magpatakbo ng isang multibilyong kumpanya ay hindi alam kung paano maghukay ng tamang sukat ng butas sa lupa. Lumapit si Kiko, kinuha niya ang maliit na pala mula kay Damian. Kailangan mas malalim ng kaunti, sabi niya. Ipinapakita ang tamang paraan. Para may espasyo yung mga ugat na huminga. Napangiti si Damian habang pinapanood ang bata. Saan mo natutunan yan? Nagkibit balikat si Kiko, hindi tumitingin. Ganyan din ang turo sa akin ni Itay. Ang mga salitang yon ay biglang nagpabigat sa hangin. Ito ang unang pagkakataon na binanggit ni Kiko ang sarili niyang ama. Ang unang pagkakataon na nagbuka siya ng isang pinto sa kanyang sariling nakaraan. Hindi na nagtanong si Damian. Hinayaan niya lang ang sandaling iyon. Kuya Kiko, tignan mo! Sigaw ni Lia ipinapakita ang isang bulate na nahukay niya. Papa, buhatin mo ako! Sabi naman ni Luna na gustong abutin ang isang paru-paro. Ang mga anino ng nakaraan ay nariyan pa rin. Minsan, nagigising pa rin ang kambal sa gabi, umiiyak. Minsan, nahuhuli pa rin ni Damian si Kiko na nakatingin sa malayo. Ang mga mata ay mas matanda kaysa sa kanyang edad. Ang mga sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom. Ngunit dito, sa ilalim ng araw, sa gitna ng tawanan at ng amoy ng lupa, natututo silang gamutin ang isa't isa. Isang hapon, habang naglalaro sila, isang sasakyan ng courier ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang pamilyar na kaba ang naramdaman ni Damian, ngunit pinilit niya itong iwaksi. Tapos na ang laban. Isang makapal na sobre ang iniabot sa kanya. Opisyal. Galing sa korte. Pumasok siya sa loob ng bahay at umupo sa sala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, naroon ang mga dokumento, puno ng mga legal na salita at mga selyo. Pero ang kanyang mga mata ay nahanap ang isang pangungusap, ang isang pangalan. Tumayo siya at lumabas muli sa hardin. Kiko, tawag niya. Lumapit ang bata. Ang mukha ay puno ng pagtataka. Hindi nagsalita si Damian. Dahan-dahan, iniabot niya ang mga papel kay Kiko.
Kinuha ito ng bata. Ang kanyang mga mata ay maingat na binabasa ang mga salitang hindi niya palubos na naiintindihan. Binaybay niya ang mga letra, adoption, legal, guardian, at sa dulo ng pahina, sa isang linya na may titulong Name of Child, nakita niya ito. Kiko Mercado. Napatigil siya. Binitawan niya ang mga papel. Ang mga ito ay dahan-dahang nahulog sa dam. Napatigil siya. Binitawan niya ang mga papel. Ang mga ito ay dahan-dahang nahulog sa damuhan. Hindi na mahalaga. Tumingala siya. Tumingin siya kay Damian. Ang kanyang mga mata, na laging seryoso at alerto, ay dahan-dahang napuno ng isang bagay na matagal nang nawala. Pagkabigla, pagtataka, at sa ilalim ng lahat, luha. Hindi ito luha ng lungkot, hindi rin luha ng galit. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, umiyak si Kiko na parang isang bata. Walang sinabi si Damian. Lumuhod lang siya at niyakap muli ang kanyang bagong anak. Sa likod nila, lumapit ang kambal. Hindi lubos na naiintindihan ang nangyayari, ngunit nararamdaman ang bigat ng sandali. Niyakap din nila ang kanilang kuya at ang kanilang papa, at ang apat na katawan na pinagtagpo ng isang malupit na tadhana ay naging isa. Mula sa bintana, pinapanood sila ni Aling Nita na dumadalaw ng hapong yon. Ngumiti siya habang pinupunasan ang sarili niyang mga luha. Ang pundasyon ng kanilang pamilya ay hindi gawa sa dugo. Ito ay gawa sa sakripisyo, gawa sa pagpapatawad, gawa sa isang batang lalaki na naging pader, at isang amang natutong magmahal muli. At doon, sa isang hardin na nagsisimula palang mamulaklak, ang isang kwento ng puso na nagsimula sa isang tambakan ng basura, ay sa wakas nakahanap ng kanyang tahanan. At ang tahanang yon ay hindi itinayo ng pader at bato, kundi ng mga pusong natutong magpatawad at muling umibig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin hanggang sa dulo ng paglalakbay na ito. Kung may isang tagpo na pinakamahirap isulat, iyon ay ang eksena sa bakod kung saan tahimik na pinanood ni Damian ang kanyang mga anak, nakayakap ang batang lalaking unang nagbigay sa kanila ng pamilya. Sa katahimikang yon, nandoon ang lahat ng sakit, pagsisisi at pag-asa. Ang kwentong ito ay isinilang mula sa paniniwalang ang mga tunay na bayani ay hindi laging nababasa sa libro o napapanood sa balita. Minsan, sila'y mga batang may malinis na puso na matatagpuan sa mga sulok ng mundo na madalas nating nakakalimutan. Ito ay isang paalala na ang pag-asa ay parang isang maliit na butil na kayo, na kayang tumubo kahit sa pinakamahirap na lupa. At ang pagpapatawad ay ang ilaw na kayang magbigay liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay. Kaya, iiwan ko sa inyo ang isang tanong. Kung ikaw si Damian, sa kabila ng lahat ng sakit at yaman, magagawa mo rin bang tanggapin na ang pinakadakilang aral ng pagiging magulang ay matututunan mo mula sa isang batang walang-wala? Ibahagi niyo po ang inyong saloobin sa comment section. I-like at i-share ang kwentong ito kung naantig nito ang inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita, dito lang sa Kwentong Puso. Pamagat, ang pader sa payatas. Nagkwento, Clara.